Maraming salamat sa pagdalo sa aking talumpati. Kayo ay sumasaliksik at batid nyo na nais kong ibahagi ang aking point of view sa issue na umiikot sa sarili. Tiwala ka sa akin pagkat ako ay nakakaranas ng mga problema mo at hindi ko nais isarili mo yan. Marami tayong pwedeng tunghayan na issue, ngunit nagsisira ang bigyan, ilaw at diwa. Ang particular kong ipapaliwanag na problema ay body positivity. At ang mas tumatumpok na statement rito ay ang body positivity ba ang maggagamot sa sakit na diabetes. Nasa wakas na ako na aking at ang sagot ko na sinang-ayunan ko, ang konklusyon na no, body positivity doesn't cure diabetes. Nada, zip, nothing. But hey, if it makes you feel any better, obese people are likely to develop type 2 diabetes, a whopping percentage of 80% to 85%. And that's just for obese people. Marami rin ang komplikasyon sa underweight, malnutrition, osteoporosis, vitamin deficiency, the list goes on. Pakikinggan ko ang boses niyo, mga kababayan, and tama na ko kayo. What's wrong with loving yourself the way they wish they love themselves too? How would you feel if we get shamed for our curves, flaws, and pimples? Food for thought. Then again, di-dismiss natin ang human nature. Sa aking henerasyon ay may tulad sa terms of toxic traits, emotional manipulation, unattainable standards, pick-up traits from our parents that are negative, and basically negativity. So, obviously, lahat naman nakapag-uusapan, recognized, learned, and even talked about. At in-embrace na ng iba ang body positivity. Naniniwalaan ang pagdanais na mawalan ng timbang ay hindi kailanman lahitmo. See? The dismissiveness of human nature. And I quote, sapagkat ito ay isang pagpapahayag na psychological na tol ng fat shaming. Kaya't anumang pampublikong talakayan ng personal na kalusugan o laki ng katawan ay bumubuo ng fat shaming. Kamakailan lamang ay hinimok ang natatatag na greatest, isang site sa kalusugan at fitness na nagtatanggol ng sinulat ito ay, it's okay na nais mawalan ng timbang. Dahil sa paghimutok sa objective ng body fitness, marami ang nais hindi gumawa at maghubog ng better versions of themselves. Instead, they give up and fight for their sanctimonious beliefs. Now, ngayon ay napagtanto ko na ang aking problema. Sa version na ngayon ng pagiging positibo sa katawan ay tumanggi itong kilalin na walang sino mang diskarte ang tama para sa bawat tao. Ang isang teenager ay maaaring lumaki na maging malusog sa anumang timbang at isa pa ay maaaring mapunta sa ospital. Iniwan natin ang sarili at iba natakot na lumapit sa kaibigan, pamilya at profesional tungkol sa isang paksa kung saan mayroon tayong pare-parehong personal na karanasan at kadalubhasan. Nag-iwan ito sa akin ng pakiramdam na hindi ko maipahayag ang makatuwirang alalahanin na mayroon ang iba sa diabetes. Napagtanto ko na rin na ako rin ay maling uri ng positibo sa katawan dahil napilitan akong aminin na maaaring magkaroon ng malubhang kahihitnan sa kalusugan sa pagiging mataba at payat.
ako ay nasa mali din uri sapagkat sa palagay ko dapat kong suportahan ang layunin ng pagbawas ng timbang ng aking mga kaibigan, kapamilya at kakilala, especially ang mga babaeng kaibigan, sa halip na pinag-uusapan ito sa kanila. Maraming salamat sa pagtungkay sa aking talumpati. Maraming salamat. Thank you po.